Good morning po sa lahat ano. Magandang umaga at magandang hapon sa saan man sulok ng mundo. Ah, ah, Andito na naman po tayo ano para magbigay ng konting reaction at opinyon dito sa video no nakaraan at itong latest na ating pekeng Koreana. Ngayon lang po ulit ako makakapagbigay ng reaction at opinyon sa dahilan ng medyo na-busy, puyat, na hindi kinakaya talaga ang puyat dahil sa pagtitinda, grabe. Ang hirap talaga ng mahirap. At eto nga, kailangan ko muna mag-ipon ng lakas. Grabe kasi yung puyat, nakakapanghina talaga. At siguro naman napanood natin yung pagpapagawa ni Bebe Love sa kanyang mini farmhouse at talagang nakakatuwa. Tuwan-tuwa ako sa kanya. At maligaya ako na nakikita ko siya na masaya. Iba kasi yung meeting niya ngayon. Talagang makikita mo na excited and inspired siya. Siguro inspired siya kasi nga makikita niya yung pinagpaguran niya kung anong kalalabasan. Excited na siya kung ano ang kahihinatnan, di ba? Kung anong magiging itsura ng kanyang pinagawa. Yung mararamdaman mo talaga yung kanyang yung tuwa niya sa puso at talagang nakaka-proud naman kasi talaga siya. Biriin mo sa edad na gano'n na 21 years old, makakapagpatayo ka na ng sarili mong bahay. Plus may lupa ka pang sarili, di ba? Bihira lang ang gano'n na makakapagpatayo na sarili mong pera. Nakakatuwa at nakakahanga. Tuwan-tuwa ako sa kanya kahit na hindi gano'n na biglaan. At least, yung mga pangarap niya na unti-unti niya, talagang very proud ako sa kanya bilang isang tagahanga at isang taga-subaybay sa kanya mga ginagawa sa buhay. Talagang hindi lang talaga ako makapagbigay ng opinion talaga dahil sa sobrang puyat talaga masakit sa parang blanco ba yung isip mo, hindi ka makapag-isip ng tama, baka iba yung masabi ko. At yun na nga, sa mga live niya, marami ako, kasi hindi ko talaga siya natatapos, umpisa, tapos nakakatulog na ako. Hindi ko natatapos ang panonood ko sa kanya, pero dire-diretso naman ang play nung mga phones ko. Hindi ko lang talaga natatapos kasi tunog na ako. Pero pagkagising ko, ayun nga, tapos na. Minsan nababasa na lang ako ng comment at dun ko nababasa na talagang pinupuntahan pala siya at laging present si Sir Paul. Nakakatuwa naman kung ganon kasi yung friendship nila ay tuloy-tuloy pa rin. Marami daw kinikilig, marami nagbabayoled. But para sa akin talaga hindi na. Opinion ko lang naman yun, ako lang naman to. Opinion ko lang kasi ayoko na kasing masaktan pa ulit-ulit na lang kasi. Basta friendship nila ay okay silang dalawa, okay na ako doon. Doon lang naman ako talaga. Yung walang gulo, bawat isa, nagkakasundo. Yun naman ang maganda para tanggal lang issue, di ba? Yung pagiging friends nila. At dito nga, kahapon, yung last live niya, talagang napanood ko yon. Talagang simula natapos ko kasi nga, hindi ako puyat. Kaya talagang natapos ko siya. Iniintindi kong mabuti ko sa gagaling talaga yung niya, yung pagkainis niya. Una pa lang talagang babanat na siya Talagang mararamdaman yung gigil na siya yung pagganon niya gigil na talaga siya.
natatawa ako sa kanya. Kasi makikita mo sa kanya yung gigil niya. Yung gigil niya na gusto niya makaganti, hindi niya magawa. Yung ganti kahit sa salita, ginaganon, ganun siya. 'Di ba, ganun tayo pagigil na gigil, ganun din siya. Kaya tawa ako ng tawa kahapon nung nanonood sa kanya. Bakit naman kasi nga, wala na naman dapat issue sa kanya. Ano ba naman yung, sino ba naman yung buzzer na yun na talagang kinukontent siya talagang, kumbaga sa ano, trip na trip talaga siyang ibas. Lahat ng ano pinapansin sa kanya. Ewan ko 'no, ay siguro kahit hindi ko naman banggitin alam niyo na kung sino yon. Bakit naman kasi nga, wala namang ginagawa yun, wala namang ginagawang masama yung tao sa kanya. Bakit gano'n yung gigil ng pambabas niya kay Peking Koreana, kay Bebe Labs? Eh, yung isa naman, hindi naman siya pinapansin. Ni hindi nga yata nakikipag-chat sa kanya, hindi nga sila nag-meet ata nung ano, 'di ba? Pero grabe talaga yung ano niya, ano kayang problema niya 'no? Tingin niyo, ano kayang problema niya kay Bebe Christina? Ano kaya ang totoo niya ikinagagalit dun sa isa, 'di ba? Eh, wala na naman si sa Paul at saka si ano, friends na lang naman sila. Ano man totoo niyang kinaiinis? Dahil ba maganda si Bebe Labs? Eh, maganda naman talaga si Bebe Labs, tsaka may diskarte. Kahit na hindi siya nakatapos ang pag-aaral, may diskarte sa buhay. Talagang makikita mo yung ano niya, biruin mo mag-alaga ka ng kambing, manok, baboy, may kabayo pa ngayon. Di ko nang alam kung sariling yung kabayo. 'Di ba? Ano ba mga hanapin nila dun sa tao? Nagsisikap naman ng kanya. Ang sipag-sipag nga mag-upload ngayon eh. O 'di ba may upload siya, may live. Kaya naman tuwan-tuwa ako talagang talagang lahat ng updates niya sa buhay ngayon ay nakikita natin kaya yung mga humahanga sa kanya ay tuwan-tuwa. Isa na ako dun. Talagang grabe nagtataka din ako sa taong yun kung ano ba talaga ikinaiinis niya kay Peking Koreana. Ano bang ugat? Ano bang pinag-ugatan niyan? Bakit siya gano'n? Eh, wala naman akong nakikitang masama sa ginagawa ni Peking Koreana unless talagang masama sa kanyang ginagawa ni Peking Koreana na magpakabuti, 'di ba? Meron nga kahapon na habang nagla-live si Peking Koreana, meron akong ini-screenshot kahapon na ang sabi nung viewers, nung nagko-comment, yung mga grupo na ni Bebe Labs ang sumisira sa kanya. Paano naman nangyari yun? Kami nga yung magkakampi na nagtatanggol kay Bebe Grace na sabihin mo kaming sumisira. Paano nangyari yun? Grabe, no? Talagang kahit yung mga, wait lang. Kahit yung mga, hanapin ko dito, Mr. Adrian Garcia. Hanapin ko dito yung ano ko kahapon. Yung nini-screenshot ko. Natatawa ako. Paulit-ulit siya kahapon ng ano eh. Paulit-ulit siya kahapon ng comment. Comment siya ng comment. Na yun na, sabi niya. Siya na ba yun? Ay, hindi yun. Comment siya ng comment na yun nga daw, grupo daw natin yung sumisira. Mismo kay Bebe Grace na. Well, kung sino man yun, hindi ko makita dito. Hindi ko alam kung saan ko in-screenshot yun eh. Sa dami ko na ang cellphone na kinagamit, hindi ko na alam kung saan. Ayun na nga, sabi niya, paulit-ulit siya na malalaking titik pa yung puro all caps yung ano niya. Paulit-ulit siya na sinasabi niya na grupo daw natin ang sumisira kay Bebe Grace na. Paano nangyari yun? Kami nga yung nagtatanggol kay Bebe Grace na sa mga nambaba sa kanya, tapos kami pa sasabihin mo na sumisira sa kanya.
Eh, hindi naman siguro gano'n. Wala kaming ginagawang masama para kay Debbie Chris na kundi pinagtatanggol lang namin siya at pinupuri kung ano man ang mga nakikita naming magandang ginagawa niya. Payo rin bilang nanay, bilang lola, kung minsan nai-stress siya, kasi gano'n naman talagang nanay, 'di ba? Bibigyan mo ng payo, alalayan mo yung anak mo kung alam mo na namomroblema na. Kasi ang pagpapagawa ng bahay ay hindi biro. Sobrang nakaka-stress 'yan. Yung gastos dito, gastos doon, bilhin ng materyales doon, bilhin materyales diyan, merienda dito, kain, pasahod ng labor, gano'n. Kaya talagang masakit sa ulo. At naiintindihan ko si Bebe Labs na talagang nakaka-stress ang magpagawa ng bahay. So, balik tayo dun sa ano 'no, yung nagko-comment na grupo daw natin yung sumisira. Di ko lang nga makita kung sino, pero ang dami ko ni-screenshot, hindi ko lang natandaan kung aling cellphone na gamit ko. Hindi po kami sumisira, kami po ay nagmamahalag kay Chris na pinagtatanggol siya, sinasagot kung anong mga mali sinasabi ng mga buzzers, na alam naman namin na wala siyang ginagawang masama, kundi magpakabuti lang at doon, kahit maliit na bagay, tumatawa siya, natatawa siya, sumababaw lang kaligayahan niya. At pagkasama mo siya, sabi nga niya, talagang tatawa ka ng tatawa. Sabay utot pa, sigurado pag ako. Kasi ako mababaw din kaligayahan ko eh. Kaya nagustuhan ko siya eh, bukod sa pagmamahal niya sa pamilya niya, na napakababaw ng kaligayahan niya. Kaya yun ang kinagusto ko sa kanya. Ganun kasi eh. Pag mabuting tao ka, mababaw ang kaligayahan mo. Yun ang sa akin na hindi ko lang sa iba. Kasi makikita mo sa tao pag mabait yung konting bagay na tuwan-tuwa na siya, natutuwa siya. Yun na po. At yun ang talagang nakikita ko sa kanyang puso. Mabait sa pamilya, mapagmahal sa pamilya. Kaya dun sa kahapon na nilive niya na buzzer, kaya na kaya tatahimik yung ano na yun ano. Yun nagko-content na yun sa kanya na wala namang ginagawa sa kanyang masama, wala namang personal na ginagawang masama sa kanya. Alis nga katulad ng sinabi ko na baka ikinagagalit niya yung ginagawang kabutihan ni Bebe Labs, siguro dun sa galit. Balik na rin kaya ni Bebe Labs ano, baka hindi na siya ibas. Kasi gumawa ka ng mabuti, ipakita mo yung kabutihan mo, wala, binabas ka pa rin. Wala eh, siguro talagang yun na siya. Baka yun na talaga yung way niya para mapansin siya. At yan na nga napansin na siya ni Bebe Labs. Kasi sa dami na rin daw na nagme-message sa kanya, nagchat-chat sa kanya na kailangan niya na ipagtanggol ang sarili niya. At tama naman yun. Minsan, hindi mo man araw-arawin na ipagtanggol ang sarili mo. Minsan, pwede kang sumagot sa mga buzzers. Sabihin mo kung anong nasa loob mo, kung sasaktan ka o hindi. Pero talagang masakit ka mga sinasabi ng ibang mga buzzers. Talagang below the belt. Kaya dapat talaga, minsan, ay sagutin niya ni Bebe Labs. Kaya kahapon, tawa ako nagtawa sa kanya. Yung kahit gigil na siya, ay tumatawa pa rin siya. Tama lang yan, Bebe Labs. Minsan talaga, sagutin mo sila nang tumahimik yung mga grabe kumambas na wala namang ambag sa buhay mo.